Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Xiao John Spencer F. Soriano at ako ay isang estudyante na nag-aaral sa Pan Pacific University. Ang section ko po is BSN 2D. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang opinion ko sa compassion or sa Tagalog is habag. So ayun, no? Magandang araw sa inyong lahat. At may sasagutin tayong dalawang katanungan. Magsisimula tayo sa isang tanong, no? At ito na nga yung tanong na iyon, no? Ano ang compassion or habag sa Tagalog sa iyong salita, no? At sa video na ito, tatalakayin ko kung ano yung compassion, no? At yung isa pang katanungan na ating kasagutin mamaya-maya lang, no? Simula tayo dito. Start tayo dito. Ano yung compassion or habag sa Tagalog sa iyong salita? Ang opinion ko dito is ang compassion or habag sa Tagalog ay isang malalim at malalahating damdamin na ng malasakit at empatya sa kapwa, no? At isa itong emotional na reaksyon, nagpapakita ng pag-unawa at pagpapakita ng pag-unawa sa pagpapalaga sa paghirap ng iba at nag-uudyok sa isang tao na nagpapakita ng kabutihan loob upang mabigyan ng mabuti or masolusyonan yung problema niya, no? Ang habag po is parang ikaw yung instrumento sa isang taong may problema. May pinagdadaan ng problema sa mga, kunyari sa ngayon, may problema siya. At ikaw yung instrumentong tutulong or uunawa sa kanya at magbibigay ng isang solusyon para matugunan or mawakasan yung problema niya, no? At ito ay emotional at reaksyon na papakita ng pag-unawa at pagpapahalaga sa paghirap ng iba, no? Siyempre bilang isang tao, may iba't iba tayong problema na hinaharap sa mundong ibabaw at kailangan nating unawain yung mga tao na yun. May nakasalubong ko ang tao at parang ang iba yung emosyon niya, parang siyang malungkot at hindi mo may pinta kung ano yung emosyon niya sa araw na iyon. At syempre isipin natin na baka may problema lang yung tao na yun. Kung makakausap natin yung tao na yun, pwede natin siyang kausapin at tanungin kung ano yung problema niya, no? Kasi bilang tao kailangan natin maging mabuti rin sa ibang tao, no? At tanungin kung ano yung problema nila, kung okay lang sa kanila na magbigay ng isang or magkwento sa'yo kung ano yung problema niya. Siyempre, bilang isang tao din is parang tutulungan mo siya, bibigyan mo siya ng solusyon para matugunan yung problema niyo, no? Parang ikaw yung instrumento para masolusyonan yung problema na inakaharap niya, no? At kung sasabihin niya is parang hindi niya na kaya, parang ikaw yung gagawa ng paraan para matapos niya yung problema na yun, no? At siyempre hindi natin maiiwasan na pagkumparahin or magkagulos kung ano ang compassion or habag sa Tagalog or ang awa, no? Ang awa naman is parang bigyan kita ng example. Kunyari, si Manong nanlilimos ng pera sa paligid-ligid. At ikaw naman na napadaan sa harap niya is parang sabi mo naman is nakakaawa naman si Manong, nanghihingi siya ng tulong. Ikaw naman is parang binigyan mo siya ng barya or salapi or kahit anong salapi, magkano, at binigyan mo siya. Ibig sabihin nun, naawa ka lang sa kanya. Parang ano lang yun, parang tumulong ka lang kasi naaawa ka. Sa compassion or habag naman is parang hindi ka basta-basta magbibigay ng kahit ano, kundi tatanungin mo si Manong. Kunyari,
kunyari nakita mo yung signage ni Manong na nanghihingi ng tulong, pangkain lang, no? Tatanungin mo siya, parang, "Manong, ano po yung problema niyo? Ano yung simula nung or saan nagsimula yung problema niyo?" At siyempre, si Manong magkukuwento siya kung ano yung problema niya. Kunyari, natanggal siya sa trabaho, no? At wala na siyang pangtustos or pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya. No, ikaw naman is parang matulungin kang tao, is parang tutulungan mo siya. Kunyari, meron kang connection sa kayong kaibigan na naghahanap ng tao para magtrabaho sa kanya. At nakita mo si Manong na naghahanap ng trabaho at nawalan siya ng trabaho, at bibigyan mo siya ng trabaho, or tutulungan mo siya para siya ay magkatrabaho, no? At ayun, 'di ba? Ikaw yung parang naging instrumento. Parang ikaw yung naging instrumento para magkatrabaho si Manong at natulungan siya sa problema niya, no? O na pa lang, problema niya is nawalan siya ng trabaho at ikaw yung dumating sa kanya at binigyan mo siya ng trabaho, no? No, ayun yung pagkakaiba ng awa at compassion or habag sa Tagalog. Ang awa is parang naawa ka lang at binigyan mo siya ng ng barya. Tapos sa compassion naman is habag or compassion or habag sa Tagalog is parang binigyan mo siya ng tulong sa kanya na parang magtataguyod sa kanya sa iba pang problema na kanyang kakarapin, at binigyan mo siya ng trabaho para masolusyonan yung pinaka problema niya. Yun. Ngayon naman is talakayan namin ang katanong na, what is the role of communal discernment in making PU and the world a more compassionate place, no? Yun, tatalakayin natin ngayon, at pag-usapan natin kung ano opinion ko dito, no? So, ang komunal na pagninilay ay isang malagang proseso. Ang komunal na pagninilay ay isang proseso na sama-samang pagninilay, no? At pagpapasya kung saan ang isang komunidad, ng isang komunidad ay magkakaroon ng malalim na pag-unawa at tulungan at pagkakaisa sa pagtugon sa isang problema or isang issue na tatalakayin or nagaganap sa mundo or sa isang school or sa PUNP. At ito ay pagkakaisa sa pagtugon ng mga hamon at pangangailangan ng iba. Sa pamamagitan nito, nagbibigay ng pansin ang mga isyung nakakaapekto sa kapwa, tulad ng kahirapan at hindi pagpantay-pantay na trato sa mga tao at sa mga estudyante, at pag-uusap, tatalakayin nito at iba pang anyo ng pagdurusa ng isang tao, no? Sa pag-usapan natin ngayon is ito yung pinakamahalaga, no? Ito yung mahalaga. Kunyari, magbigay tayo ng example sa school ko, sa paaralan ko ngayon sa Pan Pacific University, no? Bilang isang estudyante, or kung ikaw ay isang officer, or ikaw ay isang officer or presidente sa section nyo, ang gagawin mo, or ang posisyon mo is parang ilalayo mo yung grupo mo sa mga problema. For example, ang pagbibigay ng maling impormasyon, ito ay malaking issue sa buong school, no? Pag magbibigay ng impormasyon, kasi kung magbibigay ka ng maling impormasyon is ito ay makakasama hindi lang sa mga estudyante. Ito ay makakasama sa mga estudyante kasi ang maling impormasyon ay malaking problema, lalo na ikaw nagbigay nito at wala kang ebidensya na ito ay tamang impormasyon. At ito ay ang communal discernment is ito ay parang paggawa ng mabuting desisyon, hindi lang para sa iyo kundi para sa buong komunidad. Kunyari sa school na ito rin ay parang pagtulong-tulong para sa kaginhawaan ng
kapwa at kapwa-tao sa buong mundo, hindi lang sa school. Kunyari sa school natin, may proyektong school na blood donation, no? Ito ay napakalagang proyekto na ginawa ng school kasi makakatulong tayo sa mga taong may kailangan ng dugo. At sa mundo naman, kunyari, is may problema and may malaking issue, no? Ang kailangan lang natin is magtulungan para masolusyonan yung problemang yon, no? At kung gagawa tayo ng isang desisyon or pangmalakihang desisyon, kunyari sa mundo or sa mundo nating mundong ibabaw, dapat is wala tayong matatapakan na tao, lalo na mga sa ilalim na tao, no? At magbigay tayo ng tulong or magtulong-tulong tayo para umangat at umasenso sa buhay. At tulungan natin din yung mga taong nasa ibaba para lahat tayo ay umangat. At at bilang isang estudyante, kailangan kong maging isang mabuting estudyante kailangan kong gawin kung ano yung tama at huwag gawin ang mali. At isa naman bilang isang tao sa mundo is dapat gawin ko yung nararapat at hindi ko gawin yung mali. Ayun lang naman po. At ayun lang ang aking opinion sa mga katanungan na ito. Maraming salamat and God bless.